Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jesus Christ. Maraming tao nagpapahayag ng kanilang debosyon, pananampalataya, at pag-surrender sa Kanya. Subalit, sino nga ba talaga si Jesus Christ at sino ang tunay na Kristiyano? Ano ang kahulugan ng pag-surrender sa Kanya at ano ang tunay na Kristyanismo? Ang kasagutan sa mga katanungang ito ay matatagpuan sa mensahe ni Jesus Christ. At ngayon, ang tunay na mensahe ni Jesus Christ ay ihahayag sa atin ng ating kaibigan na si Gabay Hari Criado. Ang salitang Hari ay isang banal na pangalan ng Diyos Ama or Holy Name of God na may kahulugan na siya na nag-aalis ng mga impediments and difficulties sa paglapit natin sa Kanya. At ang kahulugan ng salitang Criado ay tagapagsilbi o servant. Kaya ang ibig sabihin ng Hari Criado ay tagapagsilbi ni Panginoong Hari. Ngayon ay pakinggan natin si Gabay Hari Criado sa ating programang Gabay Hari. Mga kaibigan, noong nakaraan ay napag-usapan po na huwag matakot sa mga pumapatay sa katawan, pero hindi naman nila kayang patayin ang spirit soul. Doon po sa segment na yon ay nag-focus ang usapan tungkol sa likas, sa nature ng spirit soul. Tayo po ang spirit soul. Ang ibang salita na ginagamit sa spirit soul ay life particle. Hindi tayo material. Hindi tayo gawa sa chemical. Ang ating katawan ay gawa sa material particles, atomic particles, chemicals. Yung kinakain natin ay gawa sa chemicals. Yan ang ating katawan. Hindi po tayo ang ating material body. Ang ating totoong identity, we are spirit soul. Tayo yung life particles na nagpapagalaw sa katawan. Kapag umalis na ang buhay o ang spirit soul, the person, ang nakahiga sa kabaong ay katawan na lamang, umalis na yung buhay, yung life particle, yung anak ng Diyos. So, binanggit po nung nakaraan ang verse sa Bible, sa Matthew chapter 10, verse 28. Ang sabi po, "And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul." Meron pong kadugtong yon, pero intentionally hindi po idinugtong sa discussion para makapag-focus po tayo doon sa essence, sa likas, sa nature, sa natural na kalagayan ng bawat isa sa atin. At yun nga po na kapag nasira na ang katawan, hindi tayo masisira kasi nga po hindi tayo ang ating material bodies. Kung kaya't ang ating pag-iiral, ang ating existence ay hindi nakabase sa pag-iiral ng ating material na katawan. Maaaring ang material na katawan ay nasunog, o nagkapira-piraso, no? O naging alikabok na lamang, kinain ng
wild animals, ang ating pag-iiral, ang ating existence ay hindi nakabase sa pag-iiral ng ating katawan. Maaaring mawala na itong katawan kong ito, subalit ako, dahil hindi ako ito, hindi naman po ako ang mawawala. Ang katawan lamang ang temporary, pero ang bawat isa sa atin na anak ng Diyos ay hindi po tayo temporary. Ang ebidensya po niyan ay yung mga katawan natin nung tayo ay 1 year old, 2 years old, 5 years old, 8 years old nung nasa elementary school, tapos nagkaroon ng katawang high schools. Lahat po ng mga katawan na yan ay wala na. Bagamat iniisip natin siguro noon na tayo ang katawan, pero yung katawan na yon ay wala na ngayon. Nagkahiwa-hiwalay na ang mga material elements, material particles. Scientifically speaking, wala ni isang atom na nandoon sa katawan mo nung ikaw ay elementary na nandito pa sa katawan mo sa pangkasalukuyan. Ang ating katawan ngayon, ang aking katawan, ay gawa sa atomic particles. Lahat ng mga ito ay hindi nandoon, wala doon sa aking katawan nung ako'y nasa elementary. At ang mga katawan na yun ay nawala na, ako at ikaw ay umiiral pa rin. So ang ating pag-iiral, ang ating existence ay hindi nakabase sa existence ng ating material body. Huwag daw po tayong matakot. Ang sabi po ng Bible, sa mga taong kaya nilang sirain ang material na katawan, pero hindi naman nila nasisira yung spirit soul o yung parte ng Diyos, yung anak ng Diyos, na yung buhay na nagpapagalaw sa ating katawan. Tayo po iyon. Ikaw at ako ay buhay, meron tayong consciousness, meron tayong kamalayan, tayo ang nagpapagalaw sa ating material body. Kapag sira na ang ating katawan, katulad kapag nasira na ang sasakyan, aalis yung driver. So kapag nasira na yung parte ng ating katawan, siguro yung atay, yung kidney, yung puso, hindi na magamit ang katawan, aalis na yung person, yung parte ng Diyos, yung anak ng Diyos, yung buhay, aalis na, iiwanan niya ang katawan na parang vehicle lamang na ginagamit natin. Ngayon, ang sinabi po doon sa verse noong nakaraan nating pag-uusap ay merong mga taong kayang pumatay ng katawan pero hindi naman nila kayang patayin ang anak ng Diyos, yung spirit soul. Tayo po ay spirit soul. Yung life particle ay hindi yan material, kung kaya't walang anumang klaseng weapon ang pwedeng mag-distract, maninira sa life particle o yung spirit soul. Ngayon, ang kasunod po na verse ng Matthew na hindi nga i-discuss noon, ngayon po natin pag-usapan, bagamat maiksi ang oras, susubukan natin yung pinaka-gist, yung pinaka-essence ay mapag-usapan po natin. Ang sabi po, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both the soul and the body in hell. So, sinasabi po dito sa verse na ito na ang maging concern po natin dapat ay yung pagkasira ng soul. So, ito ba ay contradiction dun sa nauna nating napag-usapan na ang spirit soul o yung life particle, because it is not material, therefore, it is indestructible. Hindi ito pwedeng sunugin,
Hindi ito pwedeng basain, hindi pwedeng pagputol-putulin ng anumang klaseng itak o weapon. Iyon po ang nature ng bawat isa sa atin. Tayo ay walang hanggan. Ang tanong lamang, papaano tayo mabubuhay ng walang hanggan at tayo ay masaya? Walang hanggan ang pag-iiral ng life particle dahil ito po ay parte ng Panginoong Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kung tayo ay nabubuhay bilang kanyang anak, bilang kanyang loving servant, then ang buhay natin ay magiging masaya. Ngayon, kung ang ating katawan ay kayang sirain ng sino man, pero tayo na spirit soul ay hindi naman nasisira. Etong pag-uusapan po natin naman ngayon ay sinabi po dito sa verse na to, ay matakot tayo doon sa pwedeng mailagay ang ating pag-iiral sa miserableng kalagayan. Ang ibig pong sabihin, kapag tayo ay nabuhay sa ating pansariling kagustuhan na hindi naaayon sa kagustuhan ng Panginoong Diyos, tayo po ay maghihirap, tayo ay magsasuffer, we will be put in a miserable condition of life. So, kailangan nating bigyan ng malaking importansya. Ang buhay natin ay hindi dapat sumasalungat sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. Meron po akong isang na-encounter na libro na bagamat hindi eksaktong pareho ang mensahe, pero meron din po itong napakalaking importansya na makakatulong sa atin upang maranasan natin ang tunay na spiritual life, yung masayang buhay spiritual, at away from the miserable material life. Dito po sa na-encounter kong verse, libro, ang sabi po rito, the killer of the soul, whoever he may be, must enter into the planets known as the world of the faithless, full of darkness and ignorance. Sri Ishapanasad Mantra 3. So, dito po ay sinasabi, the killer of the soul. So, parang contradiction. Akala ko ba yung soul, yung spirit soul, ay indestructible? Ngayon, dito ay sinasabi, sa unang verse na nabasa natin kanina, matakot ka dun sa maaaring pumatay ng soul at dadaling ka sa impyerno. Dito naman po sa isang librong ito, sinasabi naman, the killer of the soul. Kung sino man siya, ang sabi dito, ay mapupunta siya sa darkness region of ignorance. Ano ba ang ibig sabihin ng killer of the soul? Kung napanood po ninyo ang naunang segment nitong yung nakaraan na pag-usapan, kung minsan po ang soul ay nadidefine sa mga lumang aklat sa Hebrew, kung minsan ang definition na ibinibigay ng mga nag-aral sa original Hebrew words, kung minsan ang soul ay ang
ang kahulugan ay the ability to know God. The ability to learn the process of devotional service. Napaka-importante po niyan. So, ang killer of the soul, hindi necessarily yung person, pero para ang bawat isa sa atin na naghahangad na makilala at matutunan ma-engage sa loving service to the Supreme Lord. Kapag nagkamali po tayo ng ating association, kung kanino tayo parating nakikisama, yung associates natin, kung kanino ka nakikipag-associate, kapag ang taong iyon ay ang lumalabas sa bibig niya ay materialism, o kaya ang sinasabi ng iba naman ay ikaw ang Diyos, o kaya ang Diyos ay walang form, ang Diyos ay mystery, mag-ingat po tayo. Dahil ang sinasabi ng mga banal na kasulatan, God is the most lovable person. So, kung sino man ang naninira sa ating attraction na makapagsilbi sa Panginoong Diyos, na ma-engage sa devotional service, sa pamamagitan ng pag-criticize sa devotee ng Panginoon, tulad ng mga atheists, hindi naniniwala sa Diyos, ang mga komunista na nagkikriticize kay Jesus Christ o sa mga devotees of God, stay away from them. Lumayo po tayo sa kanilang association dahil it may infect our consciousness. Maapektuhan nila, sila ay kung magkaroon sila ng impluensya sa atin, at dahan-dahan tayong mawawalan ng attraction sa pagsisilbi sa Panginoong Diyos, then this is a great danger. So sila po ay tinatawag na killers of the soul. Nag-iimpluwensya sila na dahan-dahan mawalan tayo ng attraction sa pagsisilbi sa Diyos. Kung sino man ang parating bukang bibig niya ay mag-enjoy sa mundo, o kaya sasabihin nila na ikaw mismo ang Diyos, napakamalaking kamalian naman nun. Pero meron pong ganong nagtuturo sa pangkasalukuyan at noong nakaraan. Ito yung tinatawag na Mayavadi philosophy. We reject this kind of association. Meron pong mga saints na nagsasabi na one should be willing to embrace a lion than to be in close association with a materialistic person. Siyempre naman po, wag nating isipin na ito ay literal na punta ka sa Manila Zoo at yakapin mo yung leon. Napaka-foolish naman po nun. Ang pinapakita lamang po doon, kasi ang leon nga ay kaya niyang sirain ang ating katawan, pero hindi niya kayang sirain ang ating attraction magsilbi sa Panginoong Diyos. Pero hindi naman literal na lalapit ka sa leon at yakapin mo siya. Mas maganda pa daw makatabi mo yung leon kaysa makatabi mo yung isang taong nag-i-influence sa'yo ng materialism. O yung warning po ni Jesus Christ, beware of those who comes to you in sheep's clothing, but in fact, they are nobody but a ravenous wolves. Mag-ingat sa mga taong lumalapit sa atin
na parang maamong tupa, pero sa katotohanan sila ay mabangis na lobo or wolves. So some people may appear to you, they pose to us as if they are devotees of God, but what they are teaching is materialism or salvationism. Neither of the two is the real teachings of Jesus. The real teachings of Jesus Christ is to be engaged in the loving service of God. Jaya, Jaya, Jesus Christo. 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 Jaya, Jaya, Jesus Christo.
Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo.